Saduceo at Pariseo. To be honest, mga kapatid, until now, kung di lang talaga tayo i-inspire ng Panginoon na mag-aral o sumaliksik ng mga biblical term, kasi hindi naman natin panahon yan, hindi rin natin malalaman eh. Kahit hindi kasi tayo, unlike other denomination na talagang pagka may tanong, talagang tinuturo agad o kaya hindi pa na itatanong, talagang nasama na sa curriculum nila yan. Sa mga theology. Diba? Hindi po pwedeng hindi niyo yan alam kasi gagamitin kayo pang hayo o kaya pang soul winning, hindi niyo alam. To be honest, mga kapatid, yung the way na pagkakilala ko sa Saduceo at saka Pariseo, hindi ko kilala talaga sila. Alam ko lang sila, mga kontra kay Jesus. Hindi ko sila kilala kung anong estado nila, bakit mga Hudyo sila. Ang alam ko lang, ang nai-imagine ko lagi pag Pariseo, yung nakaabito, yung mga picture na nakikita ko yung mga katagang binibitawan ni Brother Branham, yung actors of the law, something like that, mga kapatid. But then, when you come to search really yung talagang origin nila, kung ano yung mga role nila sa lipunan, panahon ni Kristo mismo, mga kapatid, ay hindi rin pala basta-basta yung kanilang role, no? Particular itong Pariseo at Saduceo, no? Yung Saduceo, mga kapatid, ay hindi po basta-basta pala, no? Ano siya, pag naging Saduceo ka, kailangan para kang ano bang Saduceo? Aristocrat. Highest, level ng life, ng yung antas. Para kang maging Saduceo. Hindi basta-basta yan. Yung economy class lang pala, yung mga Pariseo. Economy class lang pala yan. See? See? Diba? Economy class lang pala yan ng mga Pero, of course, religious speaking, mga kapatid, meron din silang pagkakaiba. So, gusto ko muna itong anuhin. Kasi, parang mo talaga, saan ang gagaling yung mga sagot ni Lord sa buong chapter, at bakit niya tinanong sila, at bakit lahat sila tumahimik? Diba? Bakit lahat sila tumahimik? Diba? Siyempre yun yung ginamit na teksto sa atin last Sunday Diba? Iba naman sa atin, pag nag-question and answer, wala naman Pariseo dito Wala naman Saduceo dito. Diba? I hope so. Wala dapat ganun, Diba? So, yun muna natin itong tagpo na to. So, let us first determine the difference between Pharisees and Sadducees, not para or whatsoever. Para lang malaman natin kung bakit ganito sila kay Lord. Ganito yung approach nila kay Lord. No? What is the difference between Pharisees and Sadducees? Primary distinction between Pharisees and Sadducees was their disagreement. Hindi naman magkasundo itong Pharisees Sadducees to begin with. No? Yan. What? Disagreement about what? The resurrection of the dead and an afterlife. Di ba? Ano ang kaibahan nila? Yung Sadducees were upper-class wealthy men mostly from Jerusalem. Mga Jews ito. Mga Hudyo ito, no? Mga kapatid. Who made up the Jewish aristocracy. Pharisees come from all economic class but were distinguished by their rigid adherence to a specific behavior, prescriptions arising from their interpretation of the ambiguities in the Torah. Buti pa tong Pariseo, merong basis yung Torah. Alam niyo naman yung Torah, laws yan ni Moses. 'Di ba? Buti pa to, unlike nitong mga Pariseo, meron silang political and religious authority among the Jews. Pero, hindi sila naniniwala sa resurrection, unlike nitong Pariseo na talaga, law abider or whatsoever. No? Hindi sila talaga magkasundo. Right? So, yun yung kaibahan nilang dalawa. Yung isa, mostly sa political side lang, yung Sadducees, pero nangingialam sila sa religious. Kasi nga, mga sila Mga
Hudyo sila eh. Alam nila yung mga kamag-anakan nila, naniniwala kay Jehovah eh. No? Pero mostly political, unlike nitong mga Pariseo. Right? So, ang mga Pariseo naman, talagang yung Torah, yung pinanghahawakan nila. Kanya lang, ang problema sa kanila, meron silang interpretation of ambiguities. Ibig sabihin, hindi firm. Hindi solid yung nila, yung pagkaunawa, kasi nga intellectual. Sila may kanya-kanya silang interpretation regarding sa law. Kaya yan ang naging cause ng dilema sa kanilang panahon. 'Di ba? Ito na. So sa first 14 verse, naglahatag ang Panginoon ng parabola regarding sa kingdom of God using marriage. And then the next 15 verse to 21, ang Pariseo ay lumapit sa kanya at tinry siyang i-corner at i-tempt about what? About taxing. Right? About taxing. Dapat ang Sadduceo yung bumanat ng tanong na yun kasi mostly political sila, di ba? Pero para sa yung nagtanong about taxing. So may bahid din ng politika talaga ang mga Pariseo, no? About taxing, sabi niya, tanungin ka namin about sa pagbubuwis. Ang sabi ng Panginoon, diretsahan, tingnan nyo nga yung notes o yung tawag doon, yung denomination nyo. Sinong nakalagay? Si Caesar. O ibigay nyo kay Caesar. Kanya pala yan eh. Di ba? Hindi makainik yung mga Pariseo. Yun way nila kino-corner ang Panginoon eh. Hindi siya nagsabi, huwag tayo magbayad ng tax. Wala yan sa Bible. Wala siyang sinabi. Nasabi lang niya, tingnan nyo na sa pera nyo, kanino mukha yan? Kay Caesar. O ibigay nyo kay Caesar ang kay Caesar. Di ba? Gulantang sila. Iba yung ina-expect natin isasagot niya. Di ba? Alisan sila. Una, yan yung unang grupo. Pangalawang grupo, ito naman sa Sadduceo, lumapit nung nakita nilang walang nagawa yung mga Pariseo. From verse 15 to 21, mga kapatid, lumapit itong Sadduceo, mga kapatid, at yung tanong nila, sila na hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli, ang trap nila ay kung sino ang kikilalaning asawa ng babae na nag-asawa ng marami ng 7 beses dito sa lupa. Hindi nga sila naniniwala sa resurrection eh. Di ba? Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw Holy Spirit filled, hindi ka pababayaan ng Panginoon kahit sino magtanong sa'yo. Hindi niyo mga kapatid, hindi nga naniniwala sa resurrection yan eh. Kaya nga hindi nila kasundo para sa iyo eh. Tapos ang itatanong nila, pagdating sa pagkabuhay na maguli, hindi nga sila naniniwala sa life after death. Ang hindi sila sure, wala silang kapahayagan, kaya silang nakikipagtalo sa mga Pariseo. Tapos ang tatanungin nila, mga kapatid, sino ang magiging legit na mister? Kasi pitong kalalakihan, namatay yung unang lalaki, pangalawang lalaki. Kasi ayon sa kasulatan, pag namatay yung unang lalaki, yung kapatid, kailangan itayo yung pangalan ng kanilang angkan. 'Di ba? Kaya lang pagdating sa langit, sino ngayon? Sabing ganun kayo talaga, hindi nyo alam ang kasulatan. Hindi nyo ba alam sa langit na walang pag-aasawahan? Magiging silang parang mga anghel. Di ba? Anong nangyari sa Sadduceo? Tamili na naman sila. Di ba? Yan ang sarap ng yung mag-ano ka sa Panginoon, mga kapatid. Di mo kayang, you cannot go around the word. Hindi ka pwedeng mangatwiran sa salita. Di ba? To begin with, alam ng Panginoon ang intensyon mo eh. Di ba? Ang Panginoon, hindi naman siya, kahit nadidiscern niya, alang-alang sa mga makakabasa nito ng may kaunawaan, sinasagot niya. Di ba? Sinasagot niya mga kapatid, malinaw yung, at reference din natin yan, di ba? Di ba mga kapatid, ibigay ang kay Cesar. Kung ano kay Cesar, ibigay. Di ba? Hindi tayo tax evader. Di ba? Tapos patungkol sa pag-aasawa, malinaw na rin sa atin yan mga kapatid. At sa pagkabuhay na maguli, lalo pa. Di ba? Kaya dahil dito niya idiniin, kasama sa pagdidiin niya, alam niyo ba, ang Panginoong Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Kayong mga hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli, wala kayong Diyos. Di ba mga kapatid? Kasi ang Diyos ay eternal, kung dito lamang inaasahan. Sa makatuwid,
Nasaksihan din ng mga, sunod-sunod nangyayari ito, nasaksihan din ng mga Pariseo ba? Kung papansin niyo, hindi sila nagsabay, talagang may kanya-kanyang grupo din sila that time eh. Isa lang yung pinagkaisahan nila, nung yung itong namamahiya sa kanila, eka nga. Di ba? Yun yung pride nila eh, pinahiya tayo ng gusto nito Di ba? Pagkasundo tayo, yun lang yung pinagkasundoan nila. Magkasundo tayong siya ang ipapako sa halip na si Barabas. Di po ba? Praise the Lord. Ito na. Pagkatapos makita nila na wala natikom ang bibig ng mga Saduseo, sinagot ng Panginoon ng naaayon sa karunungan na ipinagkalob sa kanya ng Ama. E di, nag-try ulit yung mga Pariseo bumalik. Tipon-tipon muna sila. Sino ba yung pinakamatalino dito? Tapos nakakita sila ng miyembro ng mambabatas. Di ba? Tama ba? Sa verse, makikita sa 34. Nakikita niya sa 34. Di ba? The Pharisees gathered together at isa sa kanila ay mambabatas. Ay tinokso siya at nagtanong ukol sa dakilang kautusan. Di ba? Kasi mambabatas nga eh. E di siyempre, law. Law yung itatanong. Di ba mga kapatid? Sinagot naman siya ng tama ng Panginoon. Simple lang yung sagot ng Panginoon. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Di ba? At lahat ng mga bagay susunod na. Pangalawa, sinabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi niya ganun, at lahat ng kautusan ay nakasunod na sa lahat ng una at ikalawang kautusan na yan. Tama po ba? Nakaano na doon lahat? Nakakonekta na doon lahat yung dakilang kautusan. Sinagot sila. Ngayon, ito na. Sa madaling sabi mga kapatid, nakita natin ang gawa or atake or approach ng mga unbeliever or ng mga wicked para i-try o i-criticize yung katotohanan. Right? Lahat, i-criticize yung katotohanan mga kapatid. But I'm so glad to be part of this ministry, mga kapatid. Kagaya ng sinasabi ni Pastor, hindi lang mang basta sinabi yan ni Brother Branham, hindi lamang basta sinabi yan ng quote, mga kapatid, yung third witness mismo ang nagpapatotoo regarding sa kung ano yung salita ng Panginoon. When we say the Word of God, mga kapatid, the Word of God, hindi lang po tumutukoy yan sa letra, etc., kung saan-saan. It is the very presence of God. When we say the Word of God. Okay? Kasi intellectually, pwede natin, teka muna, wala yan sa Word. Doon ka lang tumutukoy sa topic na biblical. Di ba? At kaya doon nagkakaroon ng bangayan. But God who is the judge of all things, mga kapatid, pag siya yung pumagitna pagka merong kaguluhan, lalo na sa kanyang salita, ay talagang nauunawaan ng mga elect kung ano yung tama. At nabubulag yung mga walang binhi. Dalawa lang yun eh. Nagbubukas ng unawa ng mga pinili, lalong binubulag yung mga palalo. Ganun lang yun mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon, dumako na tayo. Inano ko lang yun kasi ang ganda pala ng tagpo bago siya nag-come up. Sana siya naman yung nagtanong. Okay? Siya naman yung nagtanong. Ngayon, ito na. Ito na. Siya naman yung nagtanong. Ang dami nilang tanong eh. Ngayon, sa verse 42 na yun, di ba? Saying. Teka muna, sa 41 muna. Ay, wala tayong ano. Matthew 22, verse 41. Akala ko nakasunod ka pa kanina. Okay na? Okay na? Okay na, okay. Mabuti naman okay na. Matthew 22:41. Ang ganda nito mga kapatid. Ngayon mga kapatid, the same question was and is now asked by our God. The same question. Di ba? Ang ganda kasi, ang kaibahan lang, hindi naman tayo para sa iyo eh. Hindi tayo Saduseo. Pero may sagot tayo dun sa tanong. Di ba? Kasi siya naman yung nagtatanong eh. Di ba? Pero ibalik muna natin konti sa kanyang time. Di ba? While the Pharisees were gathered together,
Hindi, nag-gather na naman sila. Wala namang silang mapala doon sa gusto nilang ipitin ng Panginoon.